Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Kamusta kayo at salamat nga, bago tayo mag-start. Maraming salamat sa ating mga bagong subscribers. At again, road to 100k tayo. Alam nyo, matagal ako hindi nag-vlog. 4 years, nag-stop ako dahil naging busy, nag-aral, at kung ano pang mga pinagkakabisihan. And then I decided, nung nakita ko nga na parang magulo at nangingibabaw yung dilim. Nangingibabaw yung evil. Nangingibabaw, kaya alam mo yung labanan ngayon is between good and evil. Labanan yan. At unfortunately, marami dyan na inaasam mo, kala mo nasa light sila, pero dun sila kumakampi sa dilim. Hindi mo akalain, ba't ganito itong mga to? Naturingan ng mga dapat na nasa liwanag, dapat na nasa side ng katinuan, nandoon sa panig ng kadiliman. Kaya, yun nga, itong pag-usapan natin itong isang content creator na punong-puno ng death threat. At dapat hindi ganun yung instinct. Na although hindi na pagbibigyan at nadadala kayo at pinagbobobola kayo ng mga poon nyo, kayo naman itong galit na galit. Kaya gusto nyo na ng dahas. Nagmana kayo dun sa inyong poon. Na alata na masyadong walang pakialam sa buhay. Nag-EJK na, nag-involve pa sa kung ano mga drugs dyan, na sabi nga ni Sentry, na parang pati itong si Las Cañas, na tinutukoy na mafia, na lord of all drug lords, parang gano'n, Pinasok yung Pogo, ginawang best friend yung mga may record na China, at ano pa, yung mga ano pang pumasok sa atin dyan? Yung mga noon pa, nung sinasabi nitong mga whistleblower na to tungkol sa kanila, nilalantad sila. Yung magnetic lifter dyan ni Pulong at saka nitong si Michael Yang ba yan, na dapat isunod na yung imbestigahan, pati yung 51 billion ni Pulong. At ito nga, kay Sara, kumaga mga ka-Wonder, nakikita ng tao na itong grupo na to is pain in the neck. Na talagang they are giving so much stress to the public na dapat matapos na yan, Sabi nga ni Tikian, kumilos na raw si BBM ipatigil ng impeachment. Hindi. Kumilos dapat si PBBM na dapat tapusin na, pakulong ang makulong, paimbestigahan na may imbestigahan para matigil. Parang no one is above the law. Para bang mas above the law pa yung mga nagtatago, ayaw magpaliwanag ng mga bagay na dapat nilang ipaliwanag sa tao. Kasi the people, including us, we demand transparency. Kasi bakit? We voted for you. And unfortunately, I did vote for Sara, because of PBBM. Pero deep inside our hearts, yung aming mga grupo, we're not actually rooting for Sara Duterte. It was just we're following orders. It's like you're putting words into our mouth na ayaw naman namin sabihin. Parang ganun. Well, tapos na yan, We cannot cry over a spilled glass of water anymore. Hindi natin mababalikan. Otherwise, tayo ay magbago ngayon at kumilos, at mamili tayo ng matinong leader. Well, balik tayo rito kay Lovely Granada. Mga death threat niya. Grabe, Panoorin muna natin to. Lang tayo magtagpo kasi ako talaga papatay sa'yo. Hoy! Diba? Murderous. Mapapakita yung totoong identity mo, tawang-tapangan ka pa. Go ahead. Patunayan mong kriminal ang mga DDS at kunwari lang kayong galit sa krimen. There you go. Puso mo, Lovely. Kalma, baka susunod ka na kay akop niyan. Ha, ha, ha. Yung huling gumanyan, namatay ha, ha, ha. Naalala mo ba, anak ni Kuya Kim? Baka lang naman. Ganda ba? Pati yung mga yumao na, dinadamay pa. DDS! Galing! Sana bago po mag-New Year yung mga taong sa Organisasyon na mga 3 hours later. mga pamilya nila, naway mamatay lahat sila kagaya ni Lovely Granada. O yan, si Joff Striver. Loving and compassionate daw siya. Lovely Granada. Wow!
Shameful. And you don't have dignity to your own words. Stop baking. Hindi naman ako nagbe-bake. Si Kitty naman ang nagbe-bake and nagwe-wake and bake. Because no one. See why customers love Mio. Gihangak man ko. Binasaan ni Oy. Ewan ko sa'yo, Ken Shankin. Nakakaloka ka. O, ito naman si Ferdinand Brania. Dapat sa pamilya mo patayin ang mga adik para malaman mo ang totoo. Sa tono ng pananalita mo, di ka taga Mindanao. Hoy, nagbuot-buot ni Ay. Taga Mindanao ko, Ikaw, sa sobrang pangit mo, kahit sa Hello Kitty, sabi goodbye. Dilawan ka o di kaya si PPM. Red tagging na naman. Hoy, ang NPA! Mabuhay! Ganito pala magsalita ang mga NPA. Okay. Sana mapatay itong babaeng to, pati pamilya niya din. Sana magulang, kapatid, pamangkin, pati mga kamag-anak, may araw ka din. So yung mga ka-wonder, hindi natin tatapusin. Ano? So kung napansin natin, puro kamatayan, ill wish, sakit, mamatay, madamay, mapatay ng adik. No, wag magpakita, pag nag-cross ng landas, titugukin daw siya. Yung mga violence instinct ng mga taong ito. No? Ito yung ito yung spirit. No, kasi yung spirit kasi mga ka-wonder, no, ito pinag-aralan namin. Meron sinasabing spirit na it transfers doon sa mga tao, no, na nakokontrol sila dahil sa galit, mga ka-wonder. No? Kasi pag may nakitang portal of entry, yung demonyo, papasok niyan sa'yo, sa isip mo, gagamitin yung emotion mo. Kaya itong mga tao to nakapagbigay ng mga ganong threat. Pati yung mga patay na, sila Akop, anak ni Kim Atienza, yung kung sino-sino pa, na idinadamay, mga wish nila ay puro kamatayan dahil sa galit lang nila. Dahil nga itong kanilang poon, feeling nila, ino-oppress. Ang gusto lang naman malaman ng taong bayan is paliwanag niya yung mga kontrobersya, yung mga aligasyon na nalilink sa kanya. No, hindi lang naman kasi simpleng pinag-uusapan kasi natin 125, 612. Pero ang totoo nga kung iipon-ipunin mula pa ng mayor yan si Sara Duterte, pumapalo na ng 8 billion ang dapat niyang ipaliwanag. Yun ang ayon kay Attorney Falsis. So yan mga ka-wonder, no? Dapat isipin natin, kasi itong mga DDS mga ka-wonder, nabi-brainwash din to Kung tayo masipag tayo mag-enlighten sa kanila, meron din kabila yung mga forces of evil na siyang nag-distort ng kanilang isip. No? Ina-adulterate nila yung kaisipan nitong mga ito. How? So they use yung center of object nila. Sino? Itong si Digong, itong si Sara. No, na ino-oppress daw, na ayaw daw patakbuhin dahil malakas daw na rival sa political, when it comes to political issue, magiging president. Kung ano-ano, yun ang itinitimpla nila sa utak nitong mga DDS. Kaya ganyan sila mag-isip. Sa sobrang frustration nila, parang feeling nila inaapi, no? At ino-oppress. So, kaya ang binabawian nila ay itong mga content creator ngayon. Share ko lang sa inyo mga ka-wonder, no? Napapansin ko to every time na lumalabas. Hindi naman sa famous, no? May mga time kasi na nakakilala ka, uy, wonder, ganun, picture, kausap. May time naman na naglalakad ka, pag tingin mo, sama ng tingin sa'yo. So, hindi mo napapansinin. Diretso ka na lang. Pero nakikita mo yung peri-peri ng vision mo. Nakatingin pa rin. And then may mga moments, include ko na itong pinaka-latest experience ko kahapon. Naglalakad kami, syempre dito sa Pilipinas, one way, keep right tayo. Not one way, keep right tayo sa two-way. Dito ka, dito ako. Etong lalaking to, imbis na dumiretso, gumanong pa talaga siya sa daan namin. Humarang siya, nakaganon-ganon pa siya. Yung ginawa ko, yung kasama ko, ginanon ko siya sa gilid. Tapos tumigil ako doon sa daan ko, hindi ako umalis kasi daan ko yun So siya, halos pabangga na siya, pero tinitignan ko siya, lumiko. Sabi ko, isip ko, siguro to. Mapapaisip na lang tuloy ako kung di naman ako sure kung DDS yun. Baka mamaya isa yun galit, no? Well, anyway, wala tayong magagawa dyan. Pero itong sinasabi ko sa inyo, na huwag nyong gamitin yung emosyon at galit nyo. No? Na i-apply nyo sa iba. O mangi-inflict kayo, mananakit kayo kasi baka hindi nyo kayang panindigan yung gagawin nyo dahil sa inyong emosyon. Dahil pwede kayong kasuhan at pwede rin kayong mapahamak sa mga ginagawa ninyo. Una, pwede kayong kasuhan, yung mga threat na yan. Yung mga unjust vexation,
alarms and scandal, yung mga physical injury, yung mga yan, pwede yan. Na-experience ko yan. Ano? Meron kasi akong kilala, no? Na itong taong ito ay nagnakaw. Nagnakaw siya ng headset. At nung nalaman, dahil nga tumagal sa kanya, tinanggal siya. Ngayon, kumuha siya ng letter, binigay niya rito sa isang kampanya, binasura kasi may proper template at may paraan. So in other words, pumunta siya ron may store kasi ako dati, parang mini grocery. Pumunta siya ron, humingi siya sa akin ng tulong. So ginawa ko siya ng letter, yung process, yung format, at sinubmit niya at nakakuha siya ng parang back pay niya. So in other words, tinanggal siya at kinukwento niya yun kung kani-kanino, including sa akin. Pero nung nalaman ng mga iba, kasi isa siyang leader sa simbahan, na hindi ka dapat paupuin kasi nga may ginawa kang mali. Dapat you have to face the consequence. You have to be under disciplinary action. Pero dahil nga sa natatanggap niya yung mga ganun, ako na lang binalingan niya. No? At lately, nakita ko siya dyan sa mall. Kasi malayo pa lang kami, lagi kami tinitignan ng masakit. Hindi namin pinapansin. Kasi sabi nga nila may saltik-saltik daw. One time, lumakad ako, nakarang siya sa daan. Siyempre, daan ko, hindi dire-diretso ako. Hindi siya gumalaw. Nagkatamaan yung shoulder namin. Nagsinungaling siya, ginanon ko raw siya. No? Hanggang sa pumunta kami dun sa guard, dun sa office, sa admin, at nabisto nila na itong taong ito ay parang may something daw. So, tawanan kami dun sa loob. Pero sa inis ko, to be honest, mga ka-wonder, kasi tao rin lang tayo. That time, nung talagang nagalit ako sa kanya, hinamon ko siya. Ito, sabi ko, wag na yung puro tinginan, puro girian. Ngayon na. Hindi naman siya kumasa. No? Kaya sabi ko, pag nakita ko to ulit, mawarningan ko na yung mall tungkol sa attitude niya before siya mag-execute ng mga ganung bagay. Kasi ito'y depensa rin natin sa ating sarili. No, in other words, no? Kasi syempre, hindi tayo pala away. Doon lang tayo, mahilig tayo sa sports, may background ako sa martial arts, mahilig ako sa judo, sa boxing, sa karate, sa arnis. No? At pumuputok din, mahilig din tayo dyan. Pero syempre, yan mga sports hobby lang natin. No? Hindi natin yan niyayabang at dinadala sa labas. Pero yun nga sabi natin, tayo mag-iingat tayo kapag tayo naghahanap ng gulo sa labas. Kasi baka mamaya yung gulo na hinahanap natin, hindi natin kayang panindigan. So yun lang, yung mga banta-bantayan na threat na yan. Dapat alisin natin yan sa ating katawan at isip. No, ibalik natin yung, sabi nga nung isang content creator, yung love, harmony, and unity dapat nandyan yan sa ating puso. Kaya nga nabanggit ko mga ka-wonder dun sa topic natin, de-Dutertification. Ibig sabihin, alisin natin, linisin natin, no? I-sanitize natin yung ating bansa at yung spirit na laman at nag-instill sa puso't isipan ng mga tao ay atin pong iwaksi. Paano? Yun, continuous education, continuous enlightening dahil marami na pong na-enlighten. At dun sa mga kulto na talagang sarado na yung isip, wala na tayong magagawa sa inyo. Ganyan na kayo, wala na tayong magagawa. Basta, wag lang kayong mananakit ng mga BBM content creators or vloggers. No? Okay, kasi pwede kayong kasuhan. The worst thing, baka mamaya makatapat nyo, hindi nyo kayang tapatan, pasensya kayo. Kaya yun lang, dapat peace, understanding. No, kasi mga politiko na yan, hindi ka naman, minsan yung iba dyan, ginagamit ka lang, no, para masagawa yung kagustuhan nila sa buhay. Ginagamit lang yung mga tao na parang puppet. No, sa chillax lang, no, chill lang. Huwag yung masyadong high blood at ganitong babantaan, galit na galit. No, dahil yung emosyon, dahil theatrical, sinisinematic nitong mga ito, na kayo, ino-oppress nyo si ganito, ganyan. Ikaw naman, na para kang nanonood ng telenovela at soap opera, ikaw itong natatamaan ng impact. So, wag ganun. Dapat ma-enlighten ka dun pa lang Dapat nakikiisa, nagmamahalan, hindi yung paninira, tinutulungan ng bayan, hindi yung puro uhaw sa kapangyarihan, mananakot, no, pakukulong, ganito, patay, mumura. Doon pa lang dapat nyong malaman, no, kung anong uri ng spirito yan. No? Kailangan ng wisdom ng tao. No, hindi lahat may wisdom So kung tayo pa'y kulang sa wisdom, hingi natin sa Diyos. Sabi sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, you could ask from God. Kasi ibibigay niya yun sa inyo para maintindihan nyo kung ano yung tama at mali.
at para hindi naapektuhan yung ating bansa dahil sa ilang pirasong tao lang na ganid sa kapangyarihan. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at ma-reaksyonan natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila yung pinag-usapan natin ng mga threat sa mga content creators ng BBM. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.